Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At sa pagkakataong ito, unahin po agad natin ang mga nandito naman sa Apalit, Pampanga. At meron po tayong mga panauhin na ibig na makapagtanong sa inyo. Kapatid na Fred Cabanilla, come in please. Opo, magandang gabi po kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Una pong magtatanong, si Mr. Rosendo Roding Mendoza, isa pong Roman Catholic. Ito po siya. Magandang gabi po, kapatid na Eli. Ako po ay isang Katoliko. Mula sa aking mga ninuno ay Katoliko sila, Brother Eli. At ako po sa aking pagtanda, ang edad ko ngayon ay 62 na ako. Nakakapagbasa rin po ako ng paminsan-minsan sa Biblia. At nababasa ko ang salitang langit at ang imperno o dagat-dagatang apoy. Subalit, Brother Redley, hanggang sa panahong ito ay isa pa ring malaking question mark sa akin ang salitang purgatorio. Gaano po ba katotoo na mayroong purgatorio? Marami pong salamat. Salamat po sa inyo, kapatid na Ruding. Salamat din sa Diyos sa edad niyong 62 ay nagkatagpo pa tayo dahil 65 naman ako. Siguro sandali na lang tayo sa mundo. At isang bagay na dapat talaga nating maharap na bago tayo pumanaw sa mundo, makita natin yung totoo. At wala pong katulad yung totoo, kapatid. Salamat sa Panginoon at nagkausap tayo. Alam nyo, yung purgatorio, wala po yan sa Biblia. Ganito po, para ko masabi sa inyo ng isang paraang maiintindihan ng mas nakakarami. Ang bagay pong umiiral, may pangalan. May pangalan ang bagay na umiiral. Basahin po natin sa Henesis, Kapitulo 2 at versikulo 19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga yaon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Babasahin ko lang po sa Kapampangan, kapatid, dahil tagariyang kayo sa Palimpe. Ating Ginong Diyos lelangani king gabuning balang anima king marangle, ating balang ayop karing banwa, at delano king tao, bang akit na nung nanuyang iyaos na kareti. Ating nanumang pe malagyuna ning tao, king balang pe malagyuna ning tao, king balang mabyemela lang, itayaing lagyo na. Nakita mo po, kapatid? Ang lahat ng mga nilalang ng Diyos na hayop at mga ibon, dinala niya kay Adan. Tapos, kung ano ang itinawag ni Adan dun sa mga hayop at ibon na nakita niya at dinala ng Diyos sa kanya, yun ang naging pangalan niya on. Kaya po yung pangalan, yung katawagan, yun ay totoo kung may kinakapitan. Halimbawa, bato. Talaga namang may bato. Sa daan, maraming bato. Pero meron pang isang tawag, mahalagang bato. Hindi na sa daan yun. Maaring marmol na yun, o kaya maaaring jade na yun, o kaya maaaring yun ay ruby, o kaya maaaring yun ay brilyante o diamante dahil mahalagang bato na yon. May mga pangalan po yung kaukulan kasi umiiral sila. Ang masama po, kapatid, iimbento tayo ng pangalan sa isang bagay na hindi umiiral. Lahat po ng umiiral, material at espiritual, nasa Biblia. May katawagan ng Biblia para sa lahat ng bagay na umiiral. Ano po ang katunayan?
Basahin po natin ang Henesis 1:7. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Kung napansin At nyo, gumawa ang Diyos ng kalawakan. At inihiwalay niya yung tubig sa ibabaw ng kalawakan sa tubig na nasa ilalim ng kalawakan. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Kaya yung langit, totoo po yun. Dahil yun yung kalawakan, yung space, yung firmament na ginawa ng Diyos. Let's read that in English, Brother Daniel. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Kaya kung meron pong nagdududa, meron ba talagang langit? Ay meron. Tinatawag, sinabi ng salita ng Diyos gumawa siya ng kalawakan. At yung kalawakan na yun, yung espasyo na yun, may tubig sa ilalim, may tubig sa ibabaw. At yung kalawakan na yun, na may tubig sa ilalim at sa ibabaw, tinawag niyang langit. Tuloy po natin ang pagbabasa. At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. Ayon, maliwanag na maliwanag po sa Biblia, yung mga tubig sa ilalim ng kalawakan, sabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit, nasa silong ng kalawakan, sa isang dako. At pagkatapos lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa. At ang kapisanan ng tubig, tinawag niyang mga dagat at nakita ng Diyos na mabuti. Sa Kapampangan, ang sabi ron, ng Diyos sinabi na, mi pamisan ing danum, ay at yulalam na ning banwa king meto nga karinan, at lunto ing gabu na malangi, at makanya ning milyari. At ing pemalagyo na ning Diyos king malangi labwad. At ing kapamisana na ning danum inaus nung dayat malat. At ikit na ning Diyos king itimayap. So, ang ibig sabihin, kapatid, yung tinatawag na langit, meron talaga nun. Meron tinatawag din namang lupa. Yung lupa, yun yung lumitaw dun sa tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Kasi may tubig sa ilalim ng kalawakan, yan nga yan tubig na naririto sa mundo natin. At doon sa mga tubig na yun, pinalitaw ng Diyos yung katuyuan. Yun nga yung tinawag niya ngayon lupa. At yung mga tubig naman na napisan sa isang lugar, yun ang tinatawag niyang mga dagat. Yun na po ang nangyari sa mundo. May dagat na puro tubig at meron namang katuyuan na lupa. So, lahat ng direksyon dito sa langit saka sa lupa, may tawag ang Diyos. May langit, may lupa. Meron din po bang impyerno? Meron din po ba nun? Basahin po natin sa Marcos. Ganito naman ang sinasabi ng kasulatan sa 9:43. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Let me read that in Kapampangan. At nung inggamat bupin, makatakid yake ka, pututan me. Mayapay ke kayong singkul, kang lungob king biye. Ketang atin ka nga duwang gamat, aw me king impyerno, king aping matatda. So, atin pong impyerno, king aping matatda. May impyerno po, kapatid. Napupuntahan ng mga taong hindi susunod sa Diyos. Yan. Kaya pag sinasabi po ng salita ng Diyos, totoo po yun. Katawagan nyo ng Diyos sa isang realidad. Halimbawa, leon,
katawagan yon ni Adan dun sa isang hayop na dinala sa kanya ng Diyos. Tigre, katawagan din yon na itinawag sa isang hayop na dinala ng Diyos kay Adan. Kaya nga sa Kapampangan may kasabihang, King Leon, King Tigre, kutatakot kay Kapa. Oh. Ang ibig sabihin nun, meron talagang leon, meron talagang tigre. May katawagan kasi may realidad. Nauuna po yung realidad sa kanila lagay yung katawagan o yung pangalan. Meron munang bagay bago lumilitaw yung pangalan. Yun po ang paraan sa Biblia. Ngayon, ang nangyayari po sa atin kung minsan, nag-iimbento yung mga ministro, yung mga mangangaral, yung mga pare, ng katatakutan. Kagaya nung naimbento na limbo. Ano raw yung limbo? Doon daw napupunta yung mga sanggol na hindi nabinyagan sa Katoliko. Mapupunta daw yun sa limbo. 1,000 taon pong pinaniwalaan ng Katoliko yan limbo. Kaya sa Pilipinas, para tayo wag mapunta yung anak natin sa limbo, pagkapanganak pa lang, 2 buwan, 3 buwan, pinapabinyagan na. Dahil baka kung mamamatay yung bata, na maliit na bata, mapunta sa limbo. Yon. Alam nyo mga kapatid, ang salita, kaya nga umiiral dahil may katawagan, merong kalagayan, may realidad. Kaya lang ang nangyari sa tao ganito. Basahin natin sa Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Sa Kapampangan ang sabi diyan, o ini itimuy ang ikit ko. Kinggewa ning matulid ning Diyos in tao, dapat menintun lang dakalapikat sa. Ayan. Tandaan nyo sa katotohanan kapatid, ating pikat sa. Pikat sa, mo rin sabihan, tutu, imbento mo. Basahin natin ang 2 Timoteo 4:4. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ayan. At ikawaniro, king katutuan ding balugbugda, at may balikla ka ring pikat sa. Pero dapat ba tayong makinig sa mga katha-katha? Pakinggan nyo kay Tito. Ganito naman ang ating mababasa sa 1:14. Huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. Lama kiramdam king pikat sa rading Hudyos at karing utos ding tao akakawani king katutuan. Kasi yung pikat sa katutuan ite, pikat saya ite. Katsamu. Nung wari indredus mo, naman tutu. Hindi naman totoo kathalang. Ganon yung limbo, kathalang yon. Hindi totoo na ang bata ay mapupunta sa limbo pag hindi nabinyagan. Sabi ng Panginoong Hesus, pagka ang bata bata pa, mapupunta ba sa limbo? Basahin natin sa 19:14 ng Mateo. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Aba, sa mga bata pala ang kaharian ng langit. Ang katunayan dun sa 18, ganito po ating mababasa sa 3. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ayon, yung mga bata pala talagang qualified sa kaharian ng langit yun. Hindi sa limbo yun papunta. Alin ang mas magandang paniwalaan yung sinabi ni Kristo na ang mga bata papunta sa langit o papunta sa limbo? Nako, ang mga Katoliko po, 1,000 taon pinapaniwalaan limbo raw mapupunta yung bata, limbo pag hindi nabinyagan. Alam nyo po ba nangyari ngayon? Alam nyo bang yung kasalukuyang papa, binago na yung aral na yun sa limbo? Basahin nga natin yan, kapatid na Luz.
Opo, ito po ay nasa pahayagang Metro na lumabas noong Thursday, October 5, 2006. Limbo does not exist, says Pope. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo, despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then. But many babies die because they are victims. Yun, maliwanag na maliwanag dyan sa dyaryo na yan na nakuha ko nung ako'y pumunta sa Europa. Inaalis na ng Papa sa Romang kasalukuyan yung paniniwala sa limbo. Kasi hindi raw po totoo yun. Hindi raw po yun nag-i-exist. Talaga namang wala naman limbo dahil wala nga sa salita ng Diyos yun Ang Diyos po ang nagtuturo sa atin ng katotohanan sa bagay na hindi natin nakikita. Halimbawa, mayroong paraiso. Hindi pa naman nakikita ng tao yun. Pero naniniwala tayong may paraiso dahil sabi ng Diyos yun Sabi ng Diyos, sinabi nga ni Kristo yun sa magnanakaw ipagsasama kita sa paraiso. Hindi pa man natin nakikita, pero naniniwala tayo dahil nasa salita ng Diyos yung paraiso. Pero yung limbo, kahit kailan di sinabi ng Diyos yun Yung purgatorio lalo na. Wala sa Biblia yan. Alam nyo, mahigit na pong 100 taon, kapatid na Ruding. Mahigit ng 100 taon, patay si Rizal. 1896, pinatay si Rizal. Nung 1996, 100 taon nang patay si Rizal. Pero bago namatay si Rizal, nagsaliksik siya. At ang nakita niya ito. Basahin natin ang No Limitangere sa pahina 72, kapatid na Luz. Ito po ang sinasabi sa No Limitangere, page 72. This is a novel by Dr. Jose Rizal. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Nakita nyo yan? Si Rizal kaya niya natiyak na walang purgatorio. Binasa niya buong Biblia. Sabi niya, kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binabanggit kahit kapiraso tungkol sa purgatorio. Wala ikang purgatorio sa luma at sa bagong tipan. Nakita nyo? Ngayon, mas madali, kapatid Kahit hindi mo na mabasa buong Biblia, ilagay mo lang sa computer, pahanap mo lang, makikita mo agad kung meron limbo Pakihanap mo nga yung limbo sa Biblia, Brad Mel. Opo, kapatid na Eli, ito po ang mabilis po agad na makikita po nating resulta sa paghahanap ng computer. Dito po sa limbo. Ito po ang nakasaad po dito. Sabi ng computer, searching for limbo in Bible version, Douay-Rheims version. Bibliang Katoliko po ito. Books, Genesis to Revelation, result, no word or phrase found. Sa inyo mismo sa Bibliang Katoliko, walang nakasulat na limbo So, kathalang yan. Pikat sa imbento lang para matakot ka at magpabinyag ka ng bata para kumita sila. Yung purgatorio. Para mawala ka sa purgatorio, magpapamisa yung mga kamag-anak mo. O pagkakakitaan naman yun, tinakot tayo sa purgatorio para magpamisa yung mga kamag-anak ng isang taong patay na para maalis sa purgatorio. Pahanap nga natin sa computer, Brad Mel, kasi ang computer wala pang 1 minuto, makukuha niya na tayo, bago natin mabasa buong Biblia, abutin tayo ng buwan. Pero sa computer, sandali lang. Pahanap mo nga yung purgatorio.
Opo, ito po ang mabilis agad na naililitaw po ng computer sa resulta ng kanyang paghahanap sa buong Bibliang Katoliko. Sabi po dito ng computer, searching for purgatorio in Bible version Bibliang Katoliko. Books, Genesis hanggang Apokalipsis. Result, no word or phrase found. Kita nyo, kapatid, wala nga ang purgatoryong sinabi ang Panginoong Hesukristo eh. Alam nyo po ba, kapatid, kung ano ang katotohanan? Babasahin ko po sa inyo sa Juan 15 at versikulo 14. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Alam nyo, kapatid, pagka sinasabing kaibigan, walang itinatago sa kaibigan eh. Kung minsan, yung hindi mo masabi sa magulang mo, nasasabi mo sa kaibigan. Yung hindi mo maipakita sa asawa mo, naipapakita mo sa kaibigan. Ganun yun eh. Sabi ni Kristo sa mga apostol, hindi ko na kayo tatawaging alipin, kundi tatawagin ko na kayong mga kaibigan. Bakit? Sapagkat hindi nalalaman ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat lahat ng narinig ko sa Ama ay ipinakilala ko sa inyo. Sa Kapampangan ang sabi ron, eran ako usang ipus, uling ipus na baloing daraptanan ng ginuna. Dapat inaus da kong kakaluguran, uling ding sablang bage, adimdam ko king igpa ko, pabalo ko kay kayo. Ang ibig sabihin, lahat ng katotohanan inihahayag ni Jesus sa kanyang mga kaibigan. Ba't wala siyang sinabing purgatorio? Ba't siya walang sinabing limbo sa mga apostol? Kasi hindi katotohanan yon. Lahat ng katotohanan dapat na malaman, sinabi niya sa kanyang kaibigang mga apostol. Wala pong isang apostol at wala pong isang ebanghelistang nagsulat ng limbo at ng purgatorio. Ibig sabihin, hindi po totoo yan, kapatid. Pikat saya yan para katakutin at magpamisa ka at magpabinyag ka. Kikita sila. Yun po sagot sa tanong mo, kapatid na Ruding. Okay po, kapatid na Ruding. Maraming salamat po at sa lahat ng ating mga panauhin dyan. Thank you so much.